Hello mga idol, welcome back sa ating channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na po ang panibago nating episode para kay Zoo fan. Napuno ng matinding katanungan ang isipan ni Yulin dahil hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang yumuko ng halos 100 beses para lamang sa matandang nasa kanyang harapan. Dahil dito, mariin niyang tinanggihan ang utos at tinanong ang misteryosong eksperto kung kilala ba siya nito. Ipinagmalaki rin niya na isa siyang top genius martial artist mula sa Shangguan family. Para kay Yulin, ang kanyang pangalan, pride, at karangalan ay sapat na dahilan upang hindi siya yumuko sa isang taong hindi naman niya kilala. Napatawa naman si Joe Fan nang marinig ang kanyang mga sinabi. Para sa kanya, talagang napaka-pride at matigas ang ulo ni Yulin. Gayunpaman, agad niya itong binalaan na kahit sino pa siya, gaano man karami ang kanyang mga kasamahan, at saan man sila nagtatago, alam niya ang bawat detalye tungkol sa kanila. Alam din niya na narito mismo ang family head ng Shangguan family na si Shangguan Feixiong. Kahit pa kasama nito ang kanyang mga tauhan, hindi siya makakaramdam ng anumang takot at hindi niya ito bibigyang pansin. Dagdag pa ni Joe Fan, ang kanyang kahilingan na yumuko si Yulin ay isang napakalaking karangalan para sa sinumang tunay na naghahangad na maging malakas. Kung tatanggi pa rin si Yulin, bibigyan niya ito ng parusang karapat-dapat sa kanyang pagsuway. Kasabay nito, agad niyang ginamit ang kanyang dark energy upang malakas na hampasin ang mukha ni Yulin. Sa lakas ng atake, tumilapon ang ulo ng binata at nakaramdam siya ng matinding pinsala sa kanyang mukha. Hindi makapaniwala si Yulin sa nangyari. Agad niyang tinanong ang misteryosong eksperto kung bakit siya nito inaatake gayong wala man lamang siyang pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Para sa kanya, ito ba ang paraan ng eksperto upang ipakita ang kanyang kapangyarihan? Sa halip na maawa, lalo lamang natawa si Joe Fan. Para sa kanya, kahanga-hanga ang tapang ni Yulin na magtanong kung bakit siya inaatake matapos nitong paulit-ulit na suwayin ang kanyang utos. Maging ang pagiging arogante ng binata ay hindi niya mapalampas. Ipinaliwanag ni Joe Fan na matagal na siyang isang napaka-aroganteng eksperto at hindi pa siya nakakahanap ng isang batang disciple na sapat ang talento upang matugunan ang kanyang pamantayan at ego. Ngayong nakatagpo na siya ng isang batang tulad ni Yulin na maaari niyang gawing disciple, hindi naman ito kusang loob na tumatanggap sa kanya bilang master. Bilang isang makapangyarihang demonic master, hindi niya kayang tanggapin ang ganitong uri ng pagtanggi. Hindi lamang ang kanyang pride ang nasasaktan, kundi pati na rin ang kanyang determinasyon na gawing disciple si Yulin. Dahil dito, muli niyang inatake si Yulin ng sunod-sunod hanggang sa tuluyang mawalan ng malay ang binata. Mariing ipinahayag ni Joe Fan na siya ang pinakamalakas na demonic user na maaaring makaharap ni Yulin at hindi niya hahayaang basta na lamang nitong tanggihan ang kanyang alok. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkaroon ng malay si Yulin. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa matinding sakit at mga pinsalang natamo niya. Humingi siya ng awa at nakiusap na huwag na siyang muling atakihin. Inamin ni Yulin na naunawaan na niya ang kanyang pagkakamali at tinawag na niyang ancestor ang misteryosong eksperto. Sinabi niyang isa itong malaking karangalan para sa kanya na bigyan siya nito ng atensyon. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na miyembro na siya ng Shangguan family at dahil dito ay hindi niya maaaring tanggapin ang alok na maging disciple nito. Hindi naman ito pinakinggan ni Joe Fan. Para sa kanya, ang kagustuhang kunin si Yulin bilang disciple ay lumampas na sa kanyang pride at hindi na niya maaaring bawiin ang kanyang desisyon. Binalaan niya si Yulin na kung patuloy itong magyayabang sa kanyang harapan, muli niya itong aatakihin ng walang tigil. Kaya mas mabuting huwag na itong magsalita ng anumang bagay na maaaring makapagpagalit sa kanya. Napilitan na lamang manahimik si Yulin. Sa bandang huli, sinabi niyang handa siyang tuparin ang anumang ibang kahilingan ni Joe Fan. Bilang isang proud na martial artist, kaya niyang tawirin ang buong karagatan at maglakad sa gitna ng apoy kung kinakailangan, basta lamang ay pakawalan siya at huwag siyang gawing disciple. Ngunit hindi nagbago ang desisyon ni Joe Fan. Ang tanging nais niya ay gawing disciple si Yulin. Kung tatanggihan siya nito, ituturing niya itong isang kalaban at paparusahan ayon dito. Higit pa roon, malinaw niyang sinabi na kung hindi tatanggapin ni Yulin ang kanyang alok, wala siyang pag-aalinlangang patayin ito. Iyon ang magiging kaparusahan ng isang taong piniling maging kaaway ng isang makapangyarihang demonic user tulad niya. Halos maluha si Yulin nang marinig yon. Ang tanging dahilan kung bakit siya napunta sa sitwasyong ito ay dahil nais lamang niyang parusahan si Joe Fan. Hindi niya inakala na sa halip na siya ang makapaghiganti,
ang kanyang swerte ay tuluyang tatalikod sa kanya at mapupunta siya sa kamay ng isang napakalakas at nakakatakot na eksperto. Alam niyang isa siyang henyo, ngunit hindi niya kailanman nais na mapabilang sa demonic side. Gayunpaman, bilang isang bihag na walang kakayahang lumaban, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa kagustuhan ng eksperto. Sa huli, napilitan si Yulin na tanggapin ang kanyang kapalaran. Sinabi niyang dahil talagang nais siyang kunin ng ancestor bilang disciple, susundin niya ang kagustuhan nito at tatanggapin niya ang pagiging disciple. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, muli siyang ilang beses na inatake ni Joe Fan gamit ang kanyang dark energy. Dahil sa bilis ng mga pag-atake at sa kalagayan niyang hindi makagalaw ng maayos, wala siyang kakayahang umiwas. Muli siyang nawala ng malay dahil sa matinding pinsalang natamo. Gayunpaman, ginamit ni Yulin ang natitira niyang enerhiya upang muling magkaroon ng malay. Sa sobrang sakit, malakas siyang nakiusap kay Joe Fan na huwag na siyang atakihin. Sinabi niyang sumusunod na siya sa kagustuhan nito at hindi niya maintindihan kung bakit patuloy pa rin siya nitong sinasaktan na para bang isa siyang batang pinaglalaroan. Sa halip na seryosohin ang kanyang reklamo, nagbiro si Joe Fan at nagpanggap na hindi niya narinig ang sinasabi ni Yulin. Sinabi niyang may problema siya sa pandinig at hindi niya maintindihan ang mga salita nito, kaya kailangan nitong magsalita ng mas malinaw. Lalong napuno ng inis si Yulin dahil alam niyang sinasadya lamang siyang paglaruan ng eksperto. Gayunpaman, wala siyang anumang magawa laban dito. Kaya muli niyang ipinahayag ng malinaw na tinatanggap na niya ang alok nito na maging kanyang master. Kasabay nito, nakiusap siyang huwag na siyang atakihin dahil hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang karagdagang pinsala. Malakas na tumawa si Joe Fan at nagpanggap na labis na nagulat sa wakas ay pagsang-ayon ni Yulin. Para sa kanya, isa itong malaking karangalan para sa binata na maging disciple ng isang demonic master na tulad niya. Ipinagmamalaki rin niya ang pagkakaroon ng isang napakatalentadong disciple. Ngunit sa halip na tapusin na lamang ang usapan, agad na itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at naghanda na naman para sa isang bagong atake. Alam niyang kailangan niyang bayaran ni Yulin ang 3 beses nitong pag-atake sa kanya. Kaya sa kabila ng sinasabi nitong pagsang-ayon, agad niya itong sinuntok ng napakalakas sa dibdib. Sa tindi ng suntok, muling nakaranas si Yulin ng matinding pinsala. Samantala, sinabi ni Joe Fan na dahil sa kanyang labis na pananabik at sukdulang kasiyahan sa pagkakaroon ng bagong disciple, hindi niya mapigil ang muling atakihin si Yulin. Para sa kanya, ang ganitong klase ng saya ay sadyang napakahirap pigilan. Lumabas ang dugo sa bibig ni Yulin dahil sa matinding pinsalang natamo niya mula sa suntok ng ating bida. Hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung bakit patuloy siyang inaatake ng matandang ito nang walang malinaw na dahilan, lalo na ngayong pumayag na siyang maging disciple nito. Kaya muli niyang tinanong si Joe Fan kung ano pa ang ginagawa nito. Pumayag na siya at tinanggap na niya ang pagiging disciple nito, ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin siyang sinasaktan. Muli namang nagdahilan si Joe Fan at ipinaliwanag na isa siyang demonic master, kaya natural lamang para sa kanya ang makaramdam ng matinding pananabik na umatake. Isa raw ito sa masasamang epekto ng pagiging tagasunod ng demonic path. Tulad ng sinabi niya kanina, nakararamdam siya ng kasiyahan sa tuwing may inaatake siya. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng isang henyo tulad ni Yulin bilang kanyang bagong disciple ay nagbigay sa kanya ng matinding ecstasy, na para bang isa itong nakakaadik na karanasan na hindi niya kayang pigilan. Dahil nasa isang desolate na lugar sila at malayo sa ibang tao, wala siyang makitang ibang maaaring atakihin upang mailabas ang labis niyang pananabik. Nang marinig ito ni Yulin, naisip niyang maaari niyang ialok ang taong dinala niya kanina bilang bagong punching bag ni Joe Fan. Kaya nakiusap siya na huwag na siyang atakihin at iminungkahi na gamitin na lamang nito ang taong iyon upang mailabas ang kanyang pananabik. Agad namang ngumiti si Joe Fan nang marinig yon. Para sa kanya, talagang nais pa rin siyang idamay ni Yulin sa kanyang pagdurusa. Hindi alam ng binata na ang taong tinatawag niyang master ay siya mismo ang ekspertong patuloy na nananakit sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Joe Fan na ang taong dinala ni Yulin kanina ay nagkaroon na ng malay matapos niya itong atakihin. Nang hindi na niya ito makita, ipinagpalagay niyang umalis na ito. Dahil dito, silang dalawa na lamang ang natitira sa lugar, kaya wala na siyang ibang maaaring gamitin upang mailabas ang kanyang pananabik kundi si Yulin. Lalong damyugo ang bibig ni Yulin nang marinig yon. Hindi niya inaasahan na iniwan na pala siya ni Zufan. Akala niya ay naroon pa rin ito at maaari pa niya itong magamit upang iligtas ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake ni Joe Fan.
Kaya naguguluhang tinanong niya kung paano nito hinayaang makatakas ang taong yun. Kung naroon lamang sana si Zhu Fan, maaari pa sanang gamitin ni Zhou Fan ang katawan nito bilang punching bag upang mailabas ang kanyang galit at pananabik. Ngunit agad na sinabi ni Zhou Fan na walang halaga ang talento ng batang yun at hindi niya nakikita kung bakit kailangan pa niya itong gamitin, gaya ng sinasabi ni Yulin. Para sa kanya, mas mataas ang kanyang sariling kakayahan at mayroon na siyang isang mas mahusay at mas talentadong disciple. Si Yulin ang magiging bagong disciple na magmamana ng kanyang martial arts at magiging tagapagmana ng kanyang lakas at kaalaman. Dagdag pa ni Zhou Fan, sa tuwing naiisip niyang mayroon na siyang bagong disciple na kasing talentado ni Yulin, lalo siyang napupuno ng pananabik at kasiyahan. Dahil dito, hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili na muling umatake. Kasabay nito, ilang beses pa niyang sinuntok ang katawan ni Yulin habang sinasabing nais niyang ilabas ang kanyang saya at pananabik sa pamamagitan ng kanyang martial arts. Dahil dito, hindi niya maiwasang paulit-ulit na atakihin ang sarili niyang bagong disciple. Muli na namang lumabas ang dugo sa bibig ni Yulin at malinaw na nasa sukdulan na ang pinsalang natamo ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, napaisip na siya kung talagang nais ba siyang gawing disciple ni Zhou Fan o gusto lamang siyang patayin sa pamamagitan ng walang tigil na pambubugbog. Hindi niya malaman kung sadyang baliw ang kanyang master, ngunit malinaw sa kanya na wala siyang kakayahang lumaban o makatakas mula sa kamay nito. Muli namang tumawa si Zhou Fan at humingi ng paumanhin sa kanyang bagong disciple. Ipinaliwanag niyang kakaiba talaga ang kanyang pagkatao at nawawalan siya ng kontrol sa tuwing nakararamdam siya ng matinding pananabik. Bilang isang practitioner ng demonic path, bahagi na raw ng kanyang pagkatao ang pagiging eccentric. Ang katangiang ito ay lubusan ng nakaugat sa kanyang personalidad at siya rin ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang makahanap ng mga disciple na maaari niyang tanggapin. Matapos iyon, tuluyan ang inalis ni Zhou Fan ang dark energy na kumakapit sa katawan ni Yulin. Agad na nakahinga ng maluwag ang binata. Labis ang kanyang saya dahil sa wakas ay tumigil na rin ang baliw na matandang ito sa walang tigil na pag-atake sa kanya. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakabawi, muli nang nagsalita si Zhou Fan at sinabi na maaari na ngayong simulan ni Yulin ang ritual upang maging tunay niyang disciple. Ayon kay Zhou Fan, kailangan ni Yulin na yumuko ng 100 beses bilang bahagi ng ritual. Muli namang nakiusap si Yulin na huwag na muna itong ipagawa sa kanya dahil sa kasalukuyan niyang kalagayan ay hindi na niya kayang yumuko ng paulit-ulit. Agad namang nagalit si Zhou Fan sa narinig. Tinanong niya kung nais ba ni Yulin na muli siyang parusahan dahil ayaw nitong yumuko sa harapan niya. Dahil dito, mabilis na sumang-ayon si Yulin at sinabi niyang gagawin na niya ang ritual. Kaya sana ay huwag nang magalit ang kanyang master. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Yulin kung bakit kinakailangan niyang yumuko ng 100 beses. Sa karaniwang ritual, 3 beses lamang ang pagyuko bilang pagkilala sa isang master, habang may iba ring bilang ng pagyuko para sa mga espiritu at nilalang na naroroon. Kaya hindi niya maunawaan kung bakit ganoon karami ang hinihingi ni Zhou Fan. Tumawa naman si Zhou Fan at ipinaliwanag na mayroon siyang matibay na dahilan kung bakit 100 pagyuko ang nais niyang ipagawa. Ang unang 3 pagyuko ay para sa kanya bilang bagong master ni Yulin. Samantala, ang natitirang 77 ay para sa kanyang mga fellow disciples na nauna sa kanya ngunit pumanaw na. Nais niyang gawin ni Yulin ang mga pagyukong iyon upang magsilbi itong panalangin para sa mga kaluluwa ng kanyang mga namayapang disciple. Ayon kay Zhou Fan, sa bawat pagyuko ni Yulin ay may paparating ang kanyang panalangin para sa mga naunang disciple na pumanaw. Umaasa rin siyang sa pamamagitan nito ay maprotektahan ng mga kaluluwa ng kanyang mga namayapang disciple ang bagong disciple upang hindi nito maranasan ang parehong kapalaran na sinapit nila. Nang marinig ito ni Yulin, napuno siya ng matinding takot at pangamba. Kung tama ang kanyang pagkakaintindi, 77 disciple ang namatay bago siya. At ang mas nakakatakot pa rito ay tila bahagi ng dahilan ng kanilang pagkamatay ang kakaibang personalidad ng kanyang master, na nawawalan ng kontrol sa tuwing nakakaramdam ito ng pananabik na umatake. Dahil dito, napatanong si Yulin sa kanyang isipan kung talagang si Zhou Fan ba ang naging dahilan ng pagkamatay ng 77 disciple nito. Sa sobrang takot at pangamba sa maaaring mangyari sa kanya, tuluyan siyang nawala ng malay. Dahil dito, hindi na niya nagawang isagawa ang 100 pagyuko na ipinag-utos ni Zhou Fan. Gayunpaman, hindi naman naging problema yun para kay Zhou Fan. Ang pangunahing layunin niya ay parusahan lamang si Yulin dahil sa mga ginawa nito laban sa kanya. Ngayong wala na itong malay,
itinuturing na niya itong sapat na resulta ng kanyang pagpaparusa. Makalipas ang ilang sandali, inilabas ni Joe Fan si Yulin at iniwan ang katawan nito na nakadapa sa gitna ng bundok kung saan ito nanggaling. Tulad ng sinabi niya kanina, wala na roon si Joe Fan. Umalis na siya at iniwan si Yulin sa lugar. Lumipas ang ilang minuto bago tuluyang nagkaroon muli ng malay ang binata. Agad niyang napansin na nasa labas na siya ng kagubatan. Nang mapagtanto niyang wala na roon ang matandang master na kanina lamang ay walang tigil na nananakit sa kanya, nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Gayunpaman, agad ding bumalik ang kanyang galit at takot. Nagtaka siya kung nasaan na ang matandang iyon at kung saan ito nagpunta. Para kay Yulin, isa itong ganap na bangungot at ayaw na niyang muli pa itong makita. Sinuri niya ang buong paligid gamit ang kanyang energy at maingat na hinanap ang anumang bakas ng aura ni Joe Fan. Ngunit wala siyang naramdamang anumang aura o bakas na maaaring magpahiwatig na naroon pa ang matanda. Sa huli, napagtanto ni Yulin na tuluyan ang nawala si Joe Fan at wala na siyang ideya kung saan ito nagpunta. Ang tanging natira sa kanya ay ang matinding pangamba sa posibilidad na muli silang magkita at maranasan na naman niya ang walang katapusang pambubugbog ng kanyang bagong master. Malakas na tumawa si Yulin at pilit na kinumbinsi ang kanyang sarili na isa lamang hallucination ang lahat ng kanyang nakita at naranasan. Hindi talaga umiiral ang matandang iyon, at hindi rin totoong nangyari sa kanya ang lahat ng pambubugbog at pagpapahirap na kanyang pinagdaanan. Para kay Yulin, isa lamang itong bangungot na dulot ng kanyang imahinasyon. At ngayong nagising na siya, wala na siyang dapat pang ikatakot. Naniniwala siyang hindi na niya kailanman muling mararanasan ang ganoong uri ng bangungot, ngunit bago pa man niya tuluyang mapanatag ang kanyang sarili, bigla siyang binato ni Joe Fan. Agad nitong tinanong si Yulin kung sino ang tinatawag nitong baliw na matanda.